Sumakabilang buhay na si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabrol, madaling araw nitong Biyernes ika-19 ng Disyembre, matapos mahulog umano sa bangin malapit sa ilog ng Bued sa Tuba, Benguet. Si Maria Catalina E. Cabrol, 63 taon ay isang lisensyadong civil engineer at dating undersecretary ng DPWH. Ipinanganak noong May 23, 1962, siya ay nagsilbi sa ahensya ng mahigit 40 taon. Ayon sa kanyang profile sa National Irrigation Administration, si Cabrol ay isang licensed engineer, na mayroong doctorate degree sa Business Management at Public Administration. Isa rin siyang Doctor of Philosophy in Education candidate sa Urban and Regional Planning sa University of the Philippines, at may hawak ng 3 master's degree at certificates mula sa mga pamantasan ng Wharton, Harvard Kennedy School, at Mohammed bin Zayed University, na saklaw ang mga paksang data analytics, digital transformation, at artificial intelligence. Bukod sa mga naging mataas na pag-aaral ni Cabrol, siya rin ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng empleyadong rank and file na nakaabot sa posisyon ng pagka-undersecretary sa DPWH. Bilang undersecretary para sa Planning and Public-Private Partnership, si Cabrol ang nakaatas sa infrastructure planning at programming ng DPWH, at implementasyon ng mga proyekto ng PPP. Si Cabrol rin ang naging kauna-unahang babaeng pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers, kung saan kalaunay nanilbihan siya bilang pangulo ng Road Engineering Association of the Philippines. Taong 2021, si Cabrol ang naging professional chair sa Engineering Science and Technology sa Polytechnic University of the Philippines. Kabilang sa mga naging pagkilala kay Cabrol ang 2021 PEZA Galing Pinas Ecozone Partnership Award, ang 2021 PRC Outstanding Professional of the Year in Civil Engineering, at 2020 Excellence Award mula sa Philippine Federations of Professional Associations. Kasama rin sa mga naging pagkilala ni Cabrol sa bansa ang pagkakabilang sa 5 Outstanding Filipino Awardees Laureates for Government and Public Service noong 2022, na iginawad ng Junior Chamber International Senate Philippines. Ang Manila Times Global Excellence Award, Brand Asia Award bilang Top Leader of Excellence in Humanitarian and Public Service. At ang Philippine Resilience Awards for Women, noong 2023. Ang Circle of Excellence Awardee Asia CEO Woman of the Year noon namang 2024. Bukod sa lokal na mga pagkilala, nan-nomina si Cabrol sa ilang internasyonal na parangal tulad ng GRI Women in Engineering Award ng World Federation of Engineering Organization noong 2019. United Nations Public Service Awards for Sustainable Development Goal 5 Gender and Equality noong 2022. Asian Civil Engineering Coordinating Council Achievement Award noon ding 2022. Ang Women's International Network on Disaster Risk at Reduction at Presidential Gawad CES Award noong 2024. Si Cabrol ay isa ring commissioned officer ng Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines, kung saan may ranggo siya na Lieutenant Colonel sa Philippine Army. Matatanda ang umugang ang pangalan ni Cabrol nang madawit ito sa mga opisyales na iniimbestigahan hinggil sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan simula noong Setyembre. Ito ay matapos ituro ni Senador Panfilo Ping Lacson na umano'y tumawag si Cabrol sa staff ni Senate President Vicente Sotto III para sa insertion sa proposed budget para sa 2026, noong katatapos pa lamang ng May 2025 senatorial elections. Ika-9 ng Setyembre, naiulat na kinumpirma ni Cabrol na nakatanggap umano ng 51 bilyon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para sa infrastructure projects ng unang distrito ng lungsod sa huling 3 taon ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nasabing pagkumpirma ay mariing pinabulaanan ni Duterte at hinikayat na background check ang mga mamamayan sa mga kongresistang parte ng Makabayan Bloc, at wag lang Davao ang tutukan. Iginiit din niya na ang mga proyekto nila sa Davao ay totoo at nakikita ng mga Davaoenyo. Ika-18 ng Setyembre, naiulat na tinanggap ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinumiteng courtesy resignation ni Cabrol, at binanggit na bilang pribadong mamamayan, inaasahan pa rin niyang dadalo ito sa mga pagdinig kung ipapatawag ito ng Senate Committee. Gayunpaman,
Napagkasunduan sa Senado ang pagbaba ng subpoena kay Cabral dahil hindi raw, excuse, ang kanyang pagbibitiw para hindi dumalo sa mga isasagawang pagdinig. Dahil sa biglaan na pagpanaw ni Cabral, nais paimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure ang pangyayari para matiyak na walang naganap na foul play, dahil sa pagiging isa sa central figures nito sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Dahil pinaniniwalaan na bilang dating undersecretary sa planning ng DPWH, marami siyang nalalaman ng mga impormasyon. Nakatakda sana siyang humarap sa ICI hearing noong 15 ng Disyembre, ngunit hindi ito dumalo.